paggawa po ng ano po, pagbi-build po ng team, no, sobrang napakarami na po nilang natulungan po ng mga tao, no po, no, hindi lang po dito sa Philippines but all over the world. Ayan po. So, let's welcome our speaker and our sharer, Mentor Sam Palomo. Alright, ang galing. Thank you, Mentor June. Ayan. Boys night daw po ngayon eh. Ang popogi naman ng mga speaker, no? Sinimulan ng ating malupit na host and yung atin pong malupit na business speaker, no? Palakpakan natin si Lucky Miss Supreme. Ayan, si Mentor Amber. Yan, si Papa A. Malinaw naman dating ko, no? Hindi ako naglalag. Ayan, so alright. Kamusta po ang lahat? Tutulungan ko po kayong lahat, especially for the new ones, for the guests, na para makapag-decide po kayo bakit nyo kailangan mag-business po ngayon. Bakit kailangan ngayon Bakit hindi nyo na kailangan hintayin pa yung New Year? Bakit kailangan mo mag-join na ngayon at bakit kailangan mag-take ka ng action po ngayon, Kasi papatunayan ko sa inyo kung gaano kaganda yung I Am Worldwide. Okay, so may konting share lang tayo, Mag-share lang po ako ng screen. Okay, so ayan po, as you can see sa atin pong screen, that's my wife and we used to work po as OFW nga po, nabanggit ng ating malupit na host sa Singapore. Dati po kami nag-work po doon. Naging McDonald's manager po yung wife ko. Ako naman nasa retail manager din po. So maganda naman po yung work namin pero hindi po namin yun pinagpatuloy kasi na-realize po namin na oo nga, may kita na maganda pero wala na kaming oras sa anak. Kumbaga yung anak namin lumalaki ng hindi kami kakilala, no? Kumbaga yan ang isa sa sad stories talaga po ng mga OFW. Napo-provide mo nga yung financial support pero yung more valuable than money, yun ang hindi napo-provide. Which is the time, di ba? Love is spelled time sa mga bata, no? So kaya po talagang nag-decide kami na mag-for good na sa Pinas at gawin na po yung negosyo ng full-time. Ayan. So awa ng Diyos, hindi po namin pinagsisihan yun kasi very, very rewarding po yung nangyari po sa amin dito sa I Am Worldwide. And ang nangyari pa po na to ay nagkaroon po kami ng napaka fast-growing team ngayon internationally, which is the Dream Team Worldwide. At nakaranas po kami dito ng napakaraming incentive program na talagang never po namin na-experience yan nung kami po ay nasa pag-abroad pa, no? Imagine mo po, yung pag-travel ngayon sa abroad, pwede nang libre na lang. You can travel the whole world for free. Yan. Dati kasi, syempre wala pang pandemic noon, no? So mayroon tayong travel incentives. So ngayon po, dahil nagkaroon ng pandemic, ay medyo na-freeze po yan. Pero babalik na ho yan. Hopefully by next year, bumalik na ulit yung travel incentives. So yun po isang maganda, no? Alam ko naman kayo din po kung may pagkakataon lamang gusto niyo rin po makapag-travel, no? Sino ba namang ayaw mag-travel? Ang ayaw lang po mag-travel siguro yung walang pera talaga, ano? Yung iisipin yung gastos, ano? Pero kung libre naman, sinong gusto? Yeah po. So lahat naman tayo gusto po. Sige nga, matanong ko lang po, no? Sino po yung gusto dito yung makapag-travel sa lahat ng mga bansang gusto niyang puntahan tapos libre lang? Patay po ng 1. Ano po sa inyo yung gusto? Na mag-travel ka sa, halimbawa, gusto ko pumunta ng Korea, yung mga crush ko, yung BTS, gusto ko puntahan. I like your brother. Yeah, no. I like your. Yeah, I like her too. Yes. Thank you. So, ang sarap, 'di ba? Ang nagiging hindrance lang naman sa atin po, hindi tayo makapag-travel sa gusto natin puntahan kasi nga iniisip mo yung gastos. Pero what if may opportunity na mag-travel ka tapos libre? Naku, ang sarap po. Naku po, masarap. Kasi na-experience nga po namin, Hong Kong travel pa lang yun Ibig sabihin, nasa Asia pa lang yun Wala pa yung sa Europe at sa Holy Land, ganyan. Kasi yung iba po, doon nakapag-travel Yung experience namin na Hong Kong trip pa lang. Pero luxury talaga yung travel kasi 5-star hotel, 4 na araw kami doon. Tapos, libre lahat. Airfare, hotel, wala kaming ginawa kundi kumain lang at mamasyal. Ang sarap.
Yan ang masarap na travel na wala kang isipin na expenses mo, gastos mo. And ito pa yung masarap. What if siguro yung iba sa inyo, halimbawa, yung pagkakaroon ng Apple gadgets ay luxury na sa inyo. Kaya halimbawa, hindi ka bumibili ng ganon, sabihin natin kasi walang pambili o kaya naman, para naman sa iba, mayroon na nun. Di ba? Kasi especially yung mga nasa abroad po, mabilis lang makabili ng mga Apple gadgets na alam naman nating mamahalin po yan. No? What if may isang opportunity na magsisipag ka lang din katulad ng ginagawa mo, tapos bibigyan ka ng, bukod sa libreng travel, libre pang pong Apple gadgets. Libreng MacBook Pro, libreng iPhone na latest, ano? Sino pong gusto? Patay po ng number 2 naman. Yan. Kanina, travel, number 1. So type tayo, no? Ngayon naman, sino po yung gusto ng mga gadgets libre lang? Apple, no? Grabe. Alam niyo po ba yung, yung MacBook Pro? Ang mamahal pala niya, no? Tapos yung iPhone halos kasing presyo din ng MacBook, no? Ang iPhone nasa 80,000 ang pinakamura pataas. So ang mamahal pala naman yan. Pero kung libre lang, di ba? Sinong ayaw? Ay, ito pa yung pinakamalupit na libre. Ito ang pinakamalupit na libre. What if magsisipag ka lang din? Magsisipag ka lang. Di ba lahat naman tayo masipag eh. Especially yung mga matatagal lang empleyado. Masipag yan. Kasi kung tamad ka, baka wala ka na sa trabaho mo. Tama, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng empleyado po na matagal na sa pagiging empleyado, ay lahat tayo masipag. Kasi kung patamad-tamad ko sa trabaho, ay napalitan ka na. Okay, ito, magsisipag ka lang din dito, no? Magsisipag ka lang sa negosyo pong ito. Ang malupit na to, may libre kang travel, may libre kang Apple gadgets, libreng kotse. Sinong gusto? Type number 3. Type number 3 po. Sinong gusto ng libreng kotse? Ayan, no? Grabe. Salamat sa nagre-response, ano po? Kasi ano yan eh. Alam niyo po may nakatingin sa atin sa taas. Hindi lang natin alam pero may nakatingin sa atin, may nag-o-observe sa atin. Yung pag-response pa lang daw, kung yan mismo hindi daw natin magawa, paano pa tayo aasenso? Pag-type lang ng number 3, hindi daw natin magawa. Kaya may pag-asa pa yung hindi nagta-type. Nagta-type yan. Type number 3, ayan. Habol pa, sige. Di ba po? Kasi ano po yan, yung sinasabi ko po sa inyo, yung nakikita niyo po na to, yan po kasi yan yung reality sa I Am Worldwide. Na sa iba, parang imposible, pero pag nasa I Am Worldwide business ka po, yung imposible sa iba, possible na po dito. Okay? At ito po ang pinakagusto po namin dito sa gantong business. Yung pwede kang tawaging millionaire maker. Marami po tayong kakilala, mga kaibigan din ho natin, ang yayaman, sa probinsya ho namin, ang probinsya ko Mindoro, no? Marami po akong kakilala doon kasi ako po ay member ng Rotary Club. Alam niyo po yung Rotary Club. Mga big time na mga negosyante, mga member din po diyan. So, kilala ko po yung mga big time sa lugar namin. Pero, mayroon po ako mga nakausap doon at na-interview ko. Kumbaga, ilang tao ang natulungan mo yumaman kagaya mo? Anong sagot? Wala po sa kanila na sumagot ng yes. Kasi lahat sila halos po mga traditional business owners. Ano ibig sabihin? May malaking hardware shop, may malaking restaurant, may sariling resort, etc., etc. May malawak na lupain. Ito yung tanong. Ilang tao ang natulungan mong maging milyonaryo, yumaman kagaya mo? Ang sagot, walay. Saan ka makakita ng isang negosyo na ang magiging misyon mo, tumulong ka sa mga taong umasenso at aasenso ka. Tumulong ka sa mga taong yumaman at yayaman ka. Dito lang ho yan sa ating negosyo. Kaya sobrang, pakitype nga po sa chat natin, I am blessed. Ayan. Blessed ho kayo kasi nakita nyo po yung opportunity ng I Am Worldwide. Bakit po? Kasi po ito, yung tinatawagan ng opportunity for everyone, maging sino ka man, ano man ang background mo, kahit wala kang natapos sa pag-aaral, kasi sa totoong buhay, hindi requirement ng educational attainment kung gusto mong umasenso sa buhay. Pero syempre, nadja-judge kasi tayo eh. Pagka ikaw hindi natapos sa pag-aaral, tapos ka na. Diba? Parang ang hirap mo na daw umasenso dahil hindi ka natapos pag-aaral. Pero sa totoong buhay po, kahit hindi ka nakatapos sa pag-aaral, pwede ka palang umasenso. Ano ho? Ayan. At ito po ang nag-open ng utak ko. Kasi dati sarado utak ko eh. Kaya congratulations po, no?
sa lahat ng nandito, 32 po ngayon lahat na sa Zoom. At alam ko siguro ma-upload din to sa YouTube, no? Or sa FB. Yung lahat po na nakakapakinig dito, naniniwala ho ako, ikaw yung tamang tao para umasenso. Bakit? Kasi nag-spend ka ng time para maghanap ng opportunity at makinig sa opportunity na pwede magpabago ng buhay mo. Ikaw po yun. You are the right person. So maging open yung mind mo. At I believe, open yung mind mo kasi kung close yung mind mo, wala ka na dito ngayon. Kasi dati po, close yung mind ko sa business. Kasi ang alam ko lang, trabaho, 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 trabaho. Yun lang ang alam ko dati eh. Magsipag sa trabaho, alam mo yung ganon? At mag-abroad, hanap ng magandang trabaho, etc. At doon na asenso. Kaya lang po, namulat yung isip ko sa pagninegosyo nung ako ay nasa Singapore kasi sa Pilipinas po, nakaranas na tayo maging manager dito. Pagdating ko sa Singapore, nakaranas din ako maging manager. Pero parang ang bagal pa rin ng asenso. So doon po ako na-invite sa ganitong business. Nasabi nung unang mentor ko, sabi niya, Sam, kung gusto mong umasenso, huwag mong asahan lang yung sweldo mo. Huwag mong asahan yung pagiging empleyado. Bakit? Kasi bibihira naman yung yumaman dyan. 1%, 2%. Oh, out of 100%, 1 to 2% lang yung may chance ka na yumaman sa employment. Yun yung mga naging top executives talaga, no? Mga naging CEO, ganyan. So, sabi ng mentor ko, dapat maging negosyante ka. Kasi sa totoo lang talaga, ang mga negosyante ang umaasenso. Sino po sa inyo ang nag-a-agree? Pakitype nga po ng number 1. Agree ka ba? Ang negosyante talaga yung mga yumayaman, ang mga umaasenso. Patype nga po ng 1. Salamat po sa pag-response, ano? Kasi kung agree po tayo na ang mga negosyante ang yumayaman, ito yung tanong. Nagninegosyo ba tayo? Di ba? So kailangan magnegosyo pala tayo kasi simple lang po eh. Kung gusto daw nating yumaman, edi gayahin natin yung mga ginagawa ng mga yumayaman. Ganun lang pala siya po. So nakita ko dito po, pinaliwanag naman to kanina ni Mentor Amer, no? Yung tungkol sa ESBI, na ang negosyo pong pinakita sa inyo ng speaker natin kanina, negosyong nasa letter B. Big time business ho ito. Ang tingin lang nung iba is small time. Bakit? Kasi small lang yung kapital. Na-judge ka agad ba? Na-judge ba? Kaya nga, di ba sabi, do not judge the book by its cover. Kasi yung book, meron pang content. Di ba? Ganun talaga tayo eh. Tayong mga normal na tao na we judge physically, hindi natin natitingnan yung loob, kumbaga. Lang yan. Panandali ang negosyo lang yan, mga ganon. Short-term business lang yan. Hindi yan pang long-term, ganyan. Naintindihan ho natin yan. Ganyan din po inisip ko dati eh. Kasi hindi ko naintindihan yung business. Ngayon ho, naku po, 2017 pa po kami part ng I Am Worldwide. O anong year na ngayon? Magno-New Year na, maglilimang taon na. Ibig sabihin po, pwede itong pang long-term. Hindi to yung mga pang 3 months, 6 months lang na negosyo. Pwedeng pang long-term at pwedeng pang full-time. Kasi kami, wala naman kaming trabaho na po sa abroad. Full-time na kami sa negosyong ito. At ang kagandahan sa negosyo pong pinakita sa inyo kanina, big time po talaga yung business na hindi mo kailangang magkaroon ng big time na capital. Pinakita sa inyo kanina magkano yung mga possible income, possibilities dito. Sa totoo lang ho, hindi sa pagmamayabang, mas malaki pa ang pwede mong kitain sa isang malaking franchise ng Jollibee. Promise, yes, totoo yan. Alam nyo ho ba na ang isa sa pinakamalakas na Jollibee franchise nasa Monumento, kumikita po ng 200 to 300,000 neto, net profit nila per month. Per month na po yun ha. At bago ka magkaroon ng Jollibee, kailangan mo muna ng 50 to 100 million. So sobrang yaman mo na muna bago ka magkaroon ng ganong kalaking negosyo. Okay? And alam niyo po ba, pinakita kanina ng speaker, yung 200 to 300,000 per month, yan po ay normal na kinikita sa I Am Worldwide. Kasi meron pa nga dito kumikita po, nag-1 milyon na isang buwan. Nakakasabog ng utak kung hindi prepared yung utak natin. Kasi marami sa atin, employment mindset lang tayo eh. Yung ating wallet, mamaliit lang. Pag maliit ang wallet, maliit lang pwedeng ilagay. Hindi totoo yan, scam yan. Kita 100,000, kita 500,000, 1 million, hindi totoo yan. Diba? Na pinagdududahan ka agad natin kasi nga yung utak natin, ang kaya lang i-contain yung 10,000, 20,000, 30,000. Pag mga 100,000 pataas na, wala na, lokohan na yan, scam na yan. Tama? Yan ang dahilan bakit mahirap ang Pilipino. Tama po, di ba? Kasi nasa mindset natin yan eh.
Naka-mindset tayo na ito lang yung sweldo, ito lang yung kita. Pag mas mataas dito, hindi na totoo yun. Lokohan na yun, di ba? Nakakalungkot, but that is the reality of life ng mga Pinoy, tayo po, no? Kaya po, itong negosyo po na to, tutulungan natin kapwa Pilipino natin na lumaki po ang psychological wallet na tinatawag. Lumaki po yung mindset. At maging isang entrepreneur. Kasi tinan niyo po ito, tayo po mga Pilipino, typical, bata pa lang, pangarap mo na maging isang empleyado. Anak, anong pangarap mo paglaki? Nay, gusto ko maging nurse. Tay, gusto ko po maging maging engineer, maging architect. Ano pa? Iba't ibang mga profesyon. Anong tawag doon? E at S yun, no? Employee, self-employed ang tawag doon. Bibihira sa atin yung naka-mindset bata pala na magnegosyo. Kaya pansinin niyo po, typical Filipino family. Okay? Bata pa lang, nag-aaral, ang laman ng utak pagka-graduate, magtrabaho. Marami po akong nakausap, business student, business courses. Nung nakausap ko, anong gagawin mo kapag ka-graduate mo? Syempre, mentor, syempre kuya, ganito. Maghanap akong trabaho. Imagine mo, business course ka. Business ang pinag-aaralan mo ng kolehiyo. Pagka-graduate mo, naghanap kang trabaho. Bakit? Kasi nga ang utak mo na mindset na magtrabaho. Tingnan niyo po ito, mga Chinese family. Okay? Bata pa lang, exposed na sa negosyo. Kaya paglaki nila, wala silang ibang iniisip kundi negosyo, negosyo, negosyo. Anong kaibahan ng dalawa? Tayo mga Pilipino, bata pa lang, trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Marami na reklamo sa trabaho. Trabaho, kaaway na yung boss. Trabaho pa rin. Kinik-out na sa trabaho. Anong gagawin? Maghanap pa rin trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho. Kahit marami ka ng pagtitiis na ginagawa sa trabaho, anong gagawin mo? Trabaho pa rin, trabaho, trabaho. Lumabas ka ng bansa, anong gagawin? Maghanap pa rin trabaho. Mag-abroad, trabaho, trabaho, trabaho. Maraming Pilipino sa iba't ibang bansa, anong ginagawa? Trabaho, empleyado. Chinese family, alright? Chinese family, bata pa lang, exposed na sa negosyo. Negosyo, 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 negosyo. Malugi sa negosyo, nagninegosyo pa din. Babankrupt na sa negosyo, magninegosyo pa din. Maloko na sa negosyo, magninegosyo pa din. Negosyo na negosyo na negosyo na negosyo. Hanggang sa maging successful silang negosyante. Tayong Pilipino, iba. Magretiro na nga lang, naghahanap pa tayo ng ano kayang pwede kong maging trabaho kahit retired na. 'Di ba, no? So sa madaling sabi, kailangan po ang brain po natin, ma-shift na natin po maging isang entrepreneur. Kasi ang pag-asenso po talaga nasa negosyo. Ang maganda po niyan, yung negosyo pong pinakita sa inyo, para po sa iyo, para sa lahat po ito, madaling matutunan. Ano? So ito po, maniwala ka sa God's plan, no? Kasi marami sa atin, ang plano natin pansarili lang. Mentor, kasi okay na naman ako, nakakaraos naman kami, nabubuhay naman kami, nagmamahalan ng pamilya, masaya kami. Okay kami, hallelujah. Di ba? Ito yung tanong. Ito po yung tanong. Sino po sa inyo dito ang commuter pa po? Yun ang commute pa ngayon, yung wala ka pang sariling kotse po, wala ka pang sariling service. Pa-type nga po ng 1. Ito po ang tanong ko, no? Kung ikaw po ay commuter pa ngayon, yan po ba ay mahirap o madali lang? Ano pong sagot? Mahirap po ba ang buhay isang commuter o napakadali lang? Mahirap o super hirap? Ayan, tama ang sagot. Ako po ay nakaranas maging commuter, no? Nakaranas po akong sumasabit sa jeep, 2 daliri lang nakahawak doon sa, alam mo yun, sa puwitan ng jeep. Ayan. Sa probinsya po namin, sa Mindoro, no? Nakaranas pa ako, alam mo yun, nasa bubong ng jeep, nasa bubong ng bus, tapos maraming rough road. Imagine mo yun, buwis buhay. Nakaranas po ako ng ganun. Tapos, syempre, usok ba, no? Lately lang naman na naging concrete yung daan sa Mindoro, sa amin. Dati talaga yan, grabe yan. Rough road yan. Usok talaga yan. Nagko-commute ka, yung buhok mo, libreng ano yan, libreng gel. Ang tigas na yan sa alikabok. Oo, tapos, as in, dito pa sa Manila, malupit. High-tech po dito sa Manila. Hindi mo kailangang sumakay ng bus, hindi mo kailangang sumakay ng tren. Automatic kang sasakay. Ihigupin ka, parang vacuum yan ba? Kahit hindi ka mag-step, papasok ka. Especially kapag rush hour, no? Sakay ka ng tren, huwag ka nang sumakay, automatic sasakay ka. Ihigupin ka niyan. Di ba? Sakay ka ng bus, automatic yan. Ihigupin ka niyan, ganyan. Mahirap po ang buhay commuter. Pero marami tayong kababayan, ang tawag dyan, simple. Simpleng buhay lang naman gusto namin, Sam. Ayaw naman namin ng ganyan, yung baka mapahama kasi kami, panaghangad kami ng yumaman pa, baka mapahama kami.
Samantalang, nakalagay po sa Biblia, Jeremiah 20:11, kasama po lagi yun sa presentation natin. Di ba? Sinabi din ng speaker kanina, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper and not to harm." Eh, ang problema sa ating mga Pilipino, ayaw natin mag-prosper, ang iniisip natin kasi yung harm. Bakit? Eh kasi nga po, nasanay na tayo ba, no? At na-impluwensyahan po tayo ng kulturang Pinoy na pagiging mahirap. At yung mga pinanonood natin palagi, napapanood mo sa TV, sinong bida? Mahirap. Sinong kontrabida? Mayaman. Masama ugali, inaapi yung mahihirap. Sinong bida doon sa pelikula? Sinong bida doon sa teleserye? Oh, hanggang ngayon buhay pa si Cardo. Maraming sumusubaybay kay Cardo. Namatay na nga ABS-CBN, si Cardo buhay pa. Oh, anong pinapakita doon? Si Cardo, ang kalaban niya mga big time, mga mayaman, masasama ugali. Tuloy ikaw, subconsciously ayaw mong yumaman, ayaw mo umasenso. Kasi nandun sa the back of your brain, subconscious brain mo, ayaw mong yumaman kasi dahil magiging masamang tao ka. Yun kasi ang napapanood mo. Tama o tama? Nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Maraming eksperto ang nagsasabi, kung gusto mong yumaman, iwasan mo muna panonood ng TV. 99% kasi ay negative. 1% lang yung positive. Di ba? So sa madaling sabi po, umalis at dumating ako ng Pinas, may probinsyano pa rin. Si Mentor Marlin, no? Di ba? Walang kamatayan to si Cardo eh. Kasi patok sa Pilipino ang ganyang mga teleserye. Yung inaapi yung mahirap ng kontrabida na mayaman, na si mahirap, sobrang hirap, pero siya yung bida. Kaya tuloy tayo mga Pilipino, di ba? Matiisin tayo eh. Okay lang, bida naman ako, okay lang. Di ba? Kumbaga, ikaw yung, alam mo yung ganon? Naku po, ang plano ng Diyos sa tao, yumaman. At huwag mong isipin mapahamak ka. Eh, Sam, kasi ayaw ko magagad ng maraming pera kasi baka ma-hold up ako, baka makidnap yung anak ko, baka pag-initan kami, baka ganto, baka ganyan, baka ganon. Naku po, wala ho sa Biblia yan. Ang nakalagay po sa Biblia, yung tayo daw po ay i-prosper ng Diyos at hindi ipahamak. O pero, yung kalaban kasi, si Taning, di ba? Tinitwist niya yan eh. O, ayaw kanyang payamanin. At pinapakita niya na pag yumaman ka, magiging masamang tao ka. Tuloy, pati yung media, pati yung telebisyon, pati yung lahat na napapanood natin, ganun na lahat. Nakakalungkot, but that is the reality. Di ba po? So, good news po, good news ha. Ang plano ng Diyos, umasenso ka, kaya ka na-invite sa I Am Worldwide. Amen? Kasi ito na yung paraan para umasenso po, no? Kasi kung mayroon kang alam na paraan para yumaman, hindi dapat yun ang ginagawa mo. Di ba? Pero dahil wala pa, ito na yun, na-invite ka sa I Am Worldwide. Ito kasi yung paraan para umasenso, yung I Am Worldwide. Ano po? Okay? So dito po, madali mo na lang gawin kasi ayan no, zoom na lang tayo. Yung team po natin lalong lumaki because of the technology. Na online na lang tayo, mas madali nang gawin ngayon. So dito po, isa tayong malaking pamilya, no? Hindi ito basta business partners lang tayo. Ibig kong sabihin, kahit ano po ang background mo, maging sino ka man, hindi man tayo magkakilala, pag sumali ka dito po, lahat ng support makukuha mo. Support para ikaw ay umasenso, no? At dito po, sabi ng isang sikat na inspirational and motivational speaker sa US, si Tony Robbins, sabi niya, if you want to be successful, find someone who's achieved the results you want and copy what they do and you achieve the same results. Ibig sabihin po, ganito, kung gusto mo daw umasenso, kopyahin mo lang yung mga umasenso. Ang maganda sa gantong negosyo ho, hindi mo lang sila kokopyahin, yung kokopyahan mo na yan, ituturo pa sa'yo. Magkaiba kasi yun ng sa tinuro pa sa'yo yung kinopya mo. Sa I Am Worldwide, ganito po yan. Ituturo pa sa'yo paano ginawa. Yun ang pinaka-best po noon. Alright? So ito po, ang nangyari sa amin po dito, sa loob ng 6 months, yung naging pandemic results po namin, ayan, last June lang po ito, nagkaroon kami ng bagong car, pang second car namin yan. Nag 2 million circle po kami, na-promote po yung rank namin ng Emerald. Yan nga po, nagkaroon kami ng iPhone 12 Pro Max, karoon kami ng bagong MacBook, tapos nagkaroon tayong passive income na ganyan po, 356 in 2 months. Ang masarap po niyan, ganito. Sana ba? Ayan, so dalawa na po yung car namin, na never po namin na-experience po yan sa buhay po namin bilang mga OFW.
10 taon po kami naging OFW, kahit isang gulong ng kotse wala po kami. Ngayon po sa business po na to, awa ng Diyos, may 2 na po kaming sasakyan ngayon. Tapos po, may pangatlo pa ngayon. Ayan o. Ito po yung sinasabi namin na libreng kotse. Ayan o. Honda City. Grabe no? Saan ka makakita ng kumpanya? Yung kotse libreng ibibigay sa iyo. Nakapangalan pa sa iyan. Hindi yan katulad sa iba na binigyan ka nga pero parang pinagamit lang sa iyo kasi nakapangalan sa company. Dito hindi po. Nakapangalan sa iyo yung kotseng bibigay sa iyo. Diba? At ang malupit po niyan, every year po yung ganyang incentive. So every year, pwede ka magkaroon ng bagong kotse. Ano po? Libre naman, sinong tatanggi dyan? Di ba? Oh. So, sabi po natin dito, you deserve the freedom, ha? Yung magkaroon ka ng pera, magkaroon ka ng oras, at maging healthy ka. Kasi marami sa atin, hindi siya balance ba? May oras, wala pera. May pera, wala oras. Hindi balance. So dito po, ito yung negosyong mabalance niya yan. Mayroon ka ng oras, may pera ka pa, at maging healthy ka pa. So where can you find an opportunity na pwede mabigyan ka niya, no? Marami akong kaibigan, ang lakas kumita, mga OFW pa rin ngayon. May mga kaibigan tayong engineer, architect, IT professionals sa abroad. Ang malakas kumita, wala nga lang oras. Hindi balance ba, no? Ang dami mong kinikita, wala ka namang oras sa anak mo. Yung anak mo, hindi man lang ikaw kilala. Yung yaya, pag umalis, sumahabol. Yaya, yaya. Ang tawag sa yaya, mama. Mama. Ikaw, pag umalis, wala nang pakialam na anak mo. Nakakalungkot, but that is the reality. Ano po? So may time pa tayo ngayon para makabawi ba, no? Kasi marami sa atin, oo nga, napoprovide natin financial support. Pero yun nga, nasa-sacrifice natin yung time. Alin ba yung mas mahalaga, yung time o money? Sa tingin niyo po, time o money? Sa tingin niya? Ano po ang mas mahalaga sa inyo? Of course, time. Yung time kasi, hindi siya pwedeng bayaran ng pera na ibalik ko yung oras, bayaran ko. Hindi siya ganon. Yung 1 minuto lang na mawala hindi na kayang kahit ilang milyon pang pera mo, hindi mo siya kayang bilhin. Yung 1 oras na nawala, yung 1 minutong nawala, na lumipas, hindi mo siya kayang bayaran para ibalik. Hindi. Kaya parang nangyari, mas valuable yung time kaysa sa pera. Di ba po? Pero sa totoo lang, kailangan mo ng pera to buy time. Anong ibig sabihin nun? Pag marami kang pera, at yung pera mo po ay tinatawag nating leverage money or passive money yan. Dahil nga, yung pera mo, continuous na nagka-cash flow sa'yo, dahil sa I Am Worldwide po, ganun po yan. No? Pwede kang kumita dito na kahit wala ka na halos ginawa. Kasi nakapag-build ka na ng organization, ng negosyo mo. So sa madaling sabi, yung oras, nabibili mo na. Alam mo yung ganun? Sa loob ng 24 hours, kahit 1 oras mo lang gawin yung negosyo mo, okay lang. Kasi meron ka ng malaking team. Diba po? Pwede siyang ganun. Pero ito yung maganda sa I Am Worldwide. Pwede mo yan lahat mabalanse. May oras ka na, may pera ka pa, healthy ka pa. Yun ang pinakamasarap po sa lahat. Okay? So para po sa amin, ito po ay hindi siya bread and butter. Kasi pag bread and butter, ang ibig sabihin kasi niyan, pag bread and butter, parang wala kang choice masyado. Kaysa sa buffet, di ba nakaranas na kayong kumain ng buffet? Yung bang maraming choices, maraming pagkain, tapos ikaw kahit busog na busog ka na, parang yung pagkain hindi na uubos. Ang tawag doon buffet. Paano natin maihalin tulad yan sa totoong buhay, no? Yung tinatawag na bread and butter at buffet. Yung ganito siya, no? Yung tanong ko kanina na commuter, no? Halimbawa ikaw, sawang-sawa ka na bilang commuter na sawang-sawa ka na mag-tricycle, sawang-sawa ka na mag-jeep, mag-bus, mag-tren. Wala kang magawa kasi wala ka namang kotse. Tama? Yun ang ibig pong sabihin. Bread and butter. Sawang-sawa ka na sa bread at butter. Wala kang magawa kasi yun lang talaga yung choice mo. Pero pag buffet po, pag buffet, ito yung marami kang choices. Sawang-sawa ka na mag-drive ng kotse mo. Di experience mo na mag-taxi, namimiss mo na mag-tricycle, di mag-tricycle ka, may choices ka. Nagagets niyo po ba? Sawan-sawa ka na sa pagkain na sa tingin mo, pagkain ng mayayaman yan o masasarap na pagkain. Di kumain ka na sa tingin mo, alam mo yun, pagkain mo dati nung wala ka pang pera. Alam mo mga ganon? Marami kang choices. Yan po ang ibig ko nating sabihin. Halimbawa, ikaw yung taong sanay ka na sa 10,000, 20,000 per month. Okay? At naturuan tayo ng mga magulang natin na magtiis, anak, maikli kumot, magtiis mamaluktot, di ba? What if yung 10,000, 20,000 mo per month, isang araw mo na lang kitain yan sa business? Anong buhay mayroon ka noon? Yan po ang maganda sa negosyo natin. Ano ho?
marami kang pwedeng maging choices. Okay? Parang buffet siya. Ito po, isa sa pinapatunayan ho natin dito na kahit nag-stop ka magtrabaho sa negosyong ito, the moment na nakapag-build ka ng organization mo, tuloy pa rin yung income. Katulad po na to, nagulat ho kami, September 2021, naglabas ng top movers po yung company or top distributors. Mahigit po 100,000 ang distributors ng company po. Noong September po, naglabas ng top mover. Kasama pa kami. Samantalang yan po yung month na kami po ay na-quarantine kasi nga po, nagkaroon kami ng COVID. Na positive po kami. Pero kahit na totally kami nakapag-stop sa business, pero yung income tuloy pa din. So yan po yung maganda sa negosyo natin. Mayroon kang leverage na tinatawag. Sasabihin mo sa akin na ikaw malakas ang kita mo, marami kang pera, malaking kinikita mo. Ang tanong kasi diyan, what if hindi ka na mag-work? Tuloy pa rin ba yung income mo malaki? That's the big question mark, di ba? So dito po sa negosyo natin, pwede pong makaranas ng leverage income talaga, yung passive income. Kahit hindi ka magtrabaho, may kita pa din. Pero don't get me wrong po ha, kailangan mo munang mag-build, kailangan mo munang trabahuin yung negosyo. Wala naman hong negosyo na magbibigyan ka ng passive income na hindi mo muna trabaho. So tatrabahuin mo muna. Pero again, super sulit po yung pagsusumikap mo sa negosyo mong ito. Kumbaga sabihin na lang natin 3 to 5 years. Kahit 5 years, sagarin mo na. 5 years mong trabahuhin. After that, kahit hindi mo na sa win-workout, tuloy pa rin yung income. Eh, di ba nga, sa employment, di ba, inabot ka pa ng 10 years, 20 years, di ba? Pero yung income, no work, no pay pa din. Anyway, so ang maganda po na to, pati po yung ibang mga members po namin dito, mga nagiging achievers na rin po, hindi lang kami, no? Nakakatanggap ng mga ganitong incentives, ganyan. At ito po, sa team po namin po, mayroon ng 20 na Sapphire Elite Executives na makikita niyo po yan, different flags from different countries, from different walks of life, from different ages, from different backgrounds. So, total po niyan, 23 lahat po yung Elite Executives ng team natin. Ang nakakatuwa po na to ay kahit ano yan, kahit sino yan. Welcome kahit sino. Bata, meron dyan 15 years old, meron ditong 60 plus years old. Meron diyang nagtatrabaho sa bahay, meron diyang mga matataas na yung sweldo, matataas ang posisyon sa trabaho. So, kompleto tayo. Ibig sabihin, ito talaga ay for everyone. Ano ho? Ayan. At ito naman po, yung naging solid na core leaders po namin, na ganoon din po. From different countries, yan. At from different backgrounds din po yan sila. Na nakakatuwa kasi, yan po ang magkakaroon ka dito. Magkakaroon ka ng second family sa negosyo pong ito. Yung family na makakatulong mo sa pag-abot ng mga pangarap mo. Ano? At ito po, yung support naman natin online. May sarili tayong YouTube channel, may sarili tayong fan page, at Facebook group page. Yan po. And para po sa mga bago, no? Meron po kayong 3 choices ngayon. Okay? Number 1, pwedeng wala kang gawin. Nakita mo ang ganda pero wala kang gawin, walang problema. Choice mo naman po yun eh. Pero ito po yung sabihin ko sa inyo, no? Pag wala kang ginawa, wala ka ring bago. Halimbawa, nagdadasal ka, Lord, mag-New Year na, gusto kong bagong results or ma-improve yung buhay ko, magkaroon ng magandang pagbabago. Pero pag wala kang gagawing bago ngayon, walang bago, promise. Kahit ilang New Year pa dumaan sa buhay mo, pero ikaw wala kang binabago sa ginagawa mo, walang bago sa iyo. Okay, pero again, hindi tayo nagpipilit ha. We don't do hard selling po, no? Nakita mo to, hindi mo to gawin, walang problema. Hindi naman sasamaan loob nung nag-invite sa iyo eh. Walang problema po, no? Kami po kasi is para mag-share lang po sa inyo, no? Number 2 naman, na-orient ka sa negosyo. O sige Sam, mag-start na lang ako ng sariling business. Magtayo ako ng restaurant kasi may best friend ako. Very successful sa restaurant business niya. Ito yung tanong. Mayroon kang best friend. Best friend mo ha, successful restaurant owner. Ang daming branches. Best friend, turuan mo naman ako. Tulungan mo ko, turuan mo ko. Sabihin mo sa akin sekreto mo. Ituro mo sa akin lahat. Para maging kagaya kita, idol kita eh. Pwede ba yun? Di ba hindi? Kahit best friend mo pa yan. Hindi niya ituturo sa mga sekreto niya. Bakit? Competitor ka niya eh. That's the reality. Kaya po, majority na nagta-traditional business, nagwe-fail din kasi walang mentor eh. Walang mentor. Sino mag-mentor sa'yo? Di ba? Wala. Okay, number 3, ito yung pinaka-best choice mo dito. Maging partner ka na lang po namin. Bakit? Ang IAM Worldwide po, in place na lahat. Kompleto na, kumbaga. May proven and effective na success system. May sistema na para yumaman, para umasenso. Makikipag-partner ka na lang. Ang maganda nun, napakaliit lang ng kapital mo. Sabi ko nga, hindi mo kailangan maglabas ng milyon, pero pwede kang kumita ng milyon. Ganun kaganda po negosyo natin. At as in, kompleto na. Imagine mo, mga big time endorsers, meron na nga yung worldwide. May mga billboard pa tayo sa EDSA. So, kompleto na po. So, ikaw na lang pong kulang. Kaya welcome po
sana po ay natulungan kita na makapag-decide ka ngayon. At ang sistema po natin, one account policy. Pag sumali ka ngayon, yung nag-invite sa'yo, may sasali dyan bukas, under mo ka agad yun. Ay nako, wala kang ganyan makita. Ang I Am Worldwide lang ganun. Imagine mo, sasali ka ngayon dun sa nag-invite sa'yo. Bukas may invite siya ulit. Pag sumali yun, under mo na kaagad yun. Paano nangyari yun? Yes, I Am Worldwide lang yun. Ganun katindi po. So kaya nga siya parang, di ba nga, sinasabi sa negosyo, no, time is gold, mga ganon, di ba, sinasabi. Totoo yun. Kasi ngayon ka naimbitahan, ngayon ka mag-decide, gawang paraan. Pwede ka sumali naman kung hindi mo kaya yung mataas, hindi sa mababa ka muna, mag-upgrade ka na lang, mag-rank up ka, di ba? Maraming paraan naman po. Ang importante po diyan, nakagawa ka ng paraan kasi kung gusto mo, may paraan talaga. Pag ayaw mo naman, doon ka lang maraming dahilan eh. Ito lang yung tanong mo sa sarili mo ngayon po, no? Gusto mo ba talaga ng magandang pagbabago sa buhay mo? Kung ang sagot mo ay yes, gagawan mo to ng paraan. Pero kung ikaw yung tao na, ay okay na ako mentor, masarap buhay ko, okay na ako, walang problema, happy na ako sa buhay ko, ayaw ko ng ganyan negosyo, walang problema din po. Tama, hindi naman tayo namimilit eh. Kung masaya ka na sa buhay mo ngayon, yan na yung pangarap mong buhay, eh di walang problema, hindi ka namin, walang pilitan ho dito. Pero kung ikaw yung tao na gusto mong ma-improve yung buhay mo, gusto mong mas makatulong ka pa sa kapwa mo, mas gumandang kalusugan mo, mas gumanda ang buhay mo, mas gumanda pa ang income mo, mas makatulong ka sa ibang tao, mas ma-improve yung buhay mo, mas maging masaya ang buhay mo, mas maging healthy at wealthy ka, welcome po sa mundo ng I Am Worldwide. So this is your truly mentor, Sam Palamo, and I Am Worldwide. Thank you po. God bless. Yo, thank you so much, Mentor Sam. Ayan po, no? So, grabe po, no? Na-amaze po ba tayo or na-inspired, no? Doon sa ating pong mga speakers. So, doon po sa ating mga first-timers, I know may mga guests po tayo, no? Pakibalikan po yung inyong nag-invite po sa inyo because wag na po tayo magsayang po ng oras, no? Kasi alam niyo na po kung ano pong nangyayari po sa I Am Worldwide, no? Hindi na po magpapapigil ang mga nandito po. So wag nating hayaan na tayo po ay mahuhuli, no, sa po ngayon na multi-level marketing dito po sa Philippines, no, and soon in the world. Ayan. So thank you so much, Mentor Sam and Mentor Amr, and let's have a picture. Mentor Amr, kayo na lang po. Sige po, mentor. Ako na lang po. Yan. Thank you. Po tayong lahat. Yan. Sige po. Picture po tayo, mga poging mentors. Yan. I am sign po. 1, 2, 3. Smile. Okay, isa pa po. Isa pa po. 1, 2, 3. Smile. Okay. Ayan po, gallery. Sa gallery, lahat po tayo. Gallery, gallery. Yon. I am sign po. Open ang camera yung iba. And 1, 2, 3, smile. Yan, isa pa po. Second page. 1, 2, 3, smile. Okay na po, mentor. Ayan, thank you so much, Mentor Amr, and sa ating po mga guests, maraming po salamat sa pagsama, and I hope na kayo po ay mag-decide, and ipag-pray po ninyo, no, for doon po sa inyo pong decision. So before tayo mag-end, Mentor Sam, may mga announcement po ba? Ayun, yun po, no, announce lang natin tomorrow, yung may mga kabataan ho sa inyo, meron tayong YEP, no, 10 o'clock, 10 ng maga. Tapos, sa gabi naman, meron tayong live class po ng 10 o'clock. Tapos, ano pa ba? And next week po, yung mga schedules pa natin, ipopost na lang po. Follow nyo lang po yung ating page, no? Yung sa big time page po natin, no? Para doon po natin pinopost din po yung mga announcements and schedules, no? Ayan po. And ano pa ba? Ayun, sa upcoming 17 po, Friday po yun, next week. Invited po kayo lahat sa atin pong Thanksgiving virtual party. Yan po, no? Makikita niyo sa page naman po ng Dream Team. So, 10 PM naman po yun. Yan.
So ano pa ba? Iparaffle po si Mentor Sam. May paraffle po si Dahil Mentor. birthday niya. Birthday po namin ni Mentor Amy. Pwede na po kami tumanggap ng regalo niyo po, ha? Sabi ko na. Yan po. So December 17 po 'yon sa birthday namin ni Senator Manny Pacquiao, ang ating endorser. Ayan po. Thank you po. God bless. Ayun, sige po. Thank you so much, Mentor Sam. And before we end, mag-pray po muna tayo para magpatalamat po sa ating pong Panginoon. Let us pray. Most Heavenly Father, thank you, O God, sa natapos po naming presentation. O God, thank you for the time. Thank you, O God, sa good internet connection. Thank you, O Lord, sa aming pong mga speakers, wisdom and knowledge po, Panginoon, na pinahiram niyo po sa kanila, Panginoon. And thank you, O God, sa aming pong mga guests, sa mga mentors pa, Panginoon. And O God, i-open niyo po ang aming pong mga mind, Panginoon, ang aming pong heart, O God, sa opportunity po na ito, Panginoon. And sa aming pong mga gagawin, after this, O God, we entrust this to you and we ask ng success, Panginoon, sa aming pong mga desire po na aming pong mga puso, O God. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pong pinasalamatan sa iyong takilang pangalan. Amen. Amen. Thank you so much. God bless everyone. Thank you po. Mentor June. Thank Mentor you. Che, Mentor Marichu, meeting tayo Yes, ma'am. after this.